natin na naririto. Ano bang imahe niya? Dahil imahe ng Yeta? Yeta? Okay. Yan ay Yeta. Ang larawan ni Jesus matapos na siya'y ibaba sa krus, siya ay tinalong ng inang Birheng Maria, La Pieta. Saan galing yung Pieta na yan? Saan galing? Saan galing yung Pieta? Ito po ay sa atin ng parokya. Ito po ay galing sa inyo mga pledgers. Sino dito mga pledgers? Kumalakpak. Ayan. So, nagpagawa tayo para sa ating parokya, para sa nalalapit na mga mahal na araw. At yung mga inibigay ng ating mga parish pledger, yan ang pinagpagawa natin dyan. At meron ding tumulong na nagbigay ng kanyang donasyon, pinagsama-sama natin. At yan ang resulta ng ating paghahanda para sa mahal na araw. Kaya palakpakan ninyo mga sarili ninyo mga pledger. Kaya bukas ng umaga at sa mga misa bukas hanggang sa linggo babasbasan natin ang imahe ng Pieta para maging daluyan ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Kaya pag nakikita niyo yung Pieta na yan, masasabi ninyo na nanggaling sa amin yung itinagawa ng Pieta na ito. Pwedeng sa iyong buhok, sandalire, yan, di ba? Damit, corona, krus, etc. Kaya muli maraming salamat sa ating mga parish pledgers. Palakpakan natin muli. Alam ninyo, pagkabi ay ang buong mundo ay na-shock. Yes. Bakit? Sapagkat nag-resign ang ating mahal na Santo Papa. Nag-resign siya beginning February 28, hindi na siya magiging Santo Papa. Nagulat tayo bakit? No, for the first time after within 600 years, nagre-resign ang Santo Papa. In-identify naman ng Santo Papa ang dahilan. Dahil siya ay matanda na. Sa lahat ng Santo Papa, siya lang alam umabot ng 86 years old, mag-86 years old. At dahil sa matanda na, ay unti-unti nang nag-deteriorate yung kanyang kalusugan. That is why, within his conscience, ay talagang na-feel niya na he cannot really perform the duty of being the Holy Father. That is why, beginning February 28, hindi na siya ang Santo Papa. Mag-e-elect na ulit sila ng panibagong Santo Papa. Eh nakakalungkot, no? Pero iba-iba mga reaksyon, di ba? Nakakalungkot, nakakashock, surprise, hindi na lang. So, sabihin, dahil gagawin natin ngayon, paano na tayo ngayon, etc. You know, saan ang masabi ko doon, no? The church will continue. The church will define. We will define because the church is the body of Christ. Amen. Tayo ang katawan ni Kristo at si Kristo ang ulo ng simbahan. Kaya mabago man ang mga Santo Papa, si Kristo pa rin ang mananatiling pinakapinuno, pinakaulo ng ating simbahan. Amen? Amen. Kaya we put our trust in the Lord. Maybe the Holy Spirit is telling us something, no, with the resignation of the Pope. What is very important is that we will not lose our faith, we will not lose our trust in the Lord, who is the head of the body, which is the church. Amen? Amen. Kaya, huwag kayo malungkot, no? Naririyan naman ang Diyos. Mawawala lang ang Santo Papa, mag-step down lang siya, but the Lord will choose another who could continue and who could fulfill the duties of being the successor of Saint Peter. Amen? Amen. Okay, ngayon, puntahan natin yung Ebanghelyo. Ngayon mga kapatid, ay inspiras ng Ash Wednesday. At of course, tuwing Ash Wednesday, marami tayong mga seremonya, mga ginagawang mga ritual, pagpapahid ng apo, no? Nagpa-fasting tayo, nag-abstinence, marami tayong mga ritual. Alam ninyo, ang mga scribas, mga Pariseo, napaka-stricto nila sa mga batas. No, lahat yan, kabisado nilang batas at lahat ay gagawin nila para matupad ang
kinakausap ni Jesus ang mga eskriba at mga Pariseo. Bakit? Sapagkat meron silang tinatawag na korban. Pag sinabing korban, ang ibig sabihin nito, something which is dedicated to God. Something which is offered to God. Inialay mo sa Diyos, ibibigay mo sa Diyos. Kadalasan ang ginagawa ng mga eskriba at mga Pariseo, mauutak sila. Yung property nila o yung kayamanan nila, sinasabi nila, korban namin ito. Ibig sabihin, ito ang iaalay namin sa Diyos. To the point na hindi nila tinutulungan ang kanilang mga magulang. Yun ang nangyayari. Kasi korban na ito. Bakit namin ibibigay sa mga magulang namin ito? Iniaalay namin ito sa Diyos. Kung nangangailangan naman ng tulong yung kanilang mga magulang. So, they are justifying yung ginagawa nilang hindi pagtulong sa kanilang mga magulang by means of korban. Kaya, alam nila yung batas, pero sila mismo nagpapaikot-ikot sa batas. Kaya ito ang pinuligtas ni Jesus. Kaya nga, di ba, meron tayong sinasabi sa utos ng Diyos, igala mo yung mga magulang. Sinasabi sa lumang tipan, anak, alagaan mo ang iyong magulang kapag sila'y matanda na. Pagpaumanhinan niyo sila kung nanlalabo na ang kanilang mata, kung nanlalabo na ang kanilang isip. Kadalasan, ang mga magulang pag umanda na, sila na ang pakaway. Di ba? Nakakakulit. Minsan, yung mga anak naman ng asas-asas na nanay at tatay nila, nagbaliktad na, di ba? Kung dati-dati, yung mga anak ang pakaway sa kanilang mga magulang, paglipas ng panahon, kadalasan ay bumaliktad na. Yung magulang naman ang naging pakaway sa anak. Pero laging tatandaan ang utos ng Panginoon. Kasi may nagsasabi, malaki na kami, matanda na kami, pinasawa na lang na kami, hindi na namin pinagpinunan yung mga magulang namin. Paala na sila sa buhay nila. Yung mga ganyang pag-iisip. Pero laging sabihin ni Jesus, binabalik niya yung utos na idigin mo ang iyong mga magulang, igalan mo ang iyong mga magulang, sabi sa lumang tipan, anak, arugain mo ang iyong mga magulang, pag sila'y tumanda na, pagpaumanhinan niyo sila kapag naglalabo ng kanilang mata at isip, sapagkat alam ng Diyos ang inyong ginagawa sa inyong mga magulang. Kaya mga kapatid, ito ang mensahe ni Jesus sa atin sa araw na ito. Yung isa sa mga pagpuputos ng Diyos, pagmamahal sa magulang. Kahit pagbalibalik ka rin mo ang mundo, kahit pakaway pa yung magulang mo na yan, sabihin mo, wala namang tinulong sa akin yung magulang mo na yan, kahit pagbalibalik ka rin mo ang mundo, magulang mo pa rin yan, doon ka pa rin nang galing sa kanyang pinapunan at yung dugo na nanalaysay sa'yo ay galing sa ating mga magulang. At kailangan nating tanawin ito ng utang na loob sa ating mga magulang. Alalahanin lang natin ang utos ng Diyos. Ibigin mo, igalang mo ang iyong mga magulang. Kung tayo maliliit, tayo ang inaasikaso o tayo ang iniintindi ng ating mga magulang. Ngayon tayo ay lumaki na, sila naman ang tumanda, tayo naman dapat ang iintindi sa ating mga magulang. Kaya mga kapatid, ito sana ang nakintan na mensahe sa atin ngayong huling araw ng karaniwang panahon. A review of the fourth commandment of God. Ibigin mo, igalang mo ang iyong mga magulang. Lalo higit kapag sila'y tumanda na. Pagpaumanhinan ninyo kapag naglalabo na ang kanilang mata. At higit sa lahat, kapag naglalabo na ang kanilang isip. Sapagkat ang sabi ng Diyos, alam